Ayun, hello. Magandang gabi. Sa mga nagtatanong, yun, meron na tayo ngayong paano i-install yung due date reminder with payment portal, no? Sa mga hindi nakakaalam, ayun, pwede nyo panoorin tong quick demo ko. So, ganyan itsura niya. Ayun. Pwede nyo panoorin sa YouTube ko. Ang maganda rito, kakaiba siya. Iba siya sa mga nakikita nyo na payment reminder, due reminder na ikiklik nyo pang manually. Tapos, yun nga, magdi-disconnect. Tapos, pag nagbayad yung user nyo, kayo rin magmamanual mo ba? Ito, sa akin, fully automated. Tapos, yung user nyo, pwede magbayad online. Pag nagbayad siya online, makaka-reconnect na yung user nyo o yung clients nyo. So, mas maganda, panoorin nyo muna tong video ko, yung demo ko, para magkaroon kayo ng idea. So, sobrang dami talaga na itong naghahanap na ito kung paano. Ito, meron na akong guide. Papakita ko sa inyo kung paano. Okay? Ayan. So, ayan, quick introduction lang tayo in yung mga use case ko. Nandiyan naman siya, sinasabi ko na fully automated. Pag nagbayad yung user nyo, mare-reconnect, tapos plus 30 days yung due date, tapos automatic din madi-disconnect. So, sobrang ganda na ito. Okay? Ayan, sa PIS tayo. Sa PIS, ayun, gusto ko talaga siya mababa, pero ayun, may maintain din ako. So, may one-time registration fee na 500. One time lang yan. Tapos, may 5% for successful payment. So, for example, yung monthly due date ng isang client nyo, 100 pesos, 95 doon mapupunta sa'yo, 5 pesos yung mapupunta sa fee. Okay? So, mababa lang naman, di ba? Kapalit naman ng convenience. Tapos, may 12 pesos na transfer fee papunta sa GCash mo. So, meaning nito, pag ita-transfer na sa GCash mo, may 12 pesos na fee na pag-transfer. So, huwag kang mag-alala kasi nangyayari lang naman yung fee kapag na-reach mo na yung 500 pesos. So, pag hindi siya matatransfer. And napapalitan yan, guys, ha. Pwede nyo i-request yan sa akin. May mga nagre-request sa akin na gusto nila mas mataas, 5,000, ganon, 3,000, para makatipid sila sa transfer fee. Kasi may mga client naman sila na malalaki rin na magbayad, ganon. So, yun. Tara, turo ako kayo paano siya i-install. So, sa how it works, ayan, may mga YouTube video ko, may full demo, saka quick demo para magka-idea kayo para saan to. Okay? So, unang-una, kailangan natin ng VPN. So, itong VPN na to, hindi to typical na VPN na host di DNS. VPN ko to kasi para maka-connect yung server ko sa Microtik mo. Okay? So, kung di pwedeng gumamit ka ng ibang VPN, ito lang talaga yung gagamitin mo, provided ng system ko. Kasi, ayun nga, kailangan ko ng connection papunta sa server mo. I mean, sa Microtik mo. So, kailangan natin bumili. Ito yung babayaran natin na one time lang naman niya, huwag kang mag-alala. Okay? So, una, search daw natin tong bot na to. So, kailangan natin ng Telegram, guys, ha. Telegram na downloaded na sa PC mo or sa phone mo. Mas maganda sa PC, mas madali. Pero parehas lang naman yan sa phone. Okay? So, search down natin tong bot na to. Ito. Ayan. Search natin. Punta tayo sa Telegram. Ayan. Naka-ready na yung Telegram ko. Search lang natin siya. Ayan. Ito siya. Ayan. Tapos, click start. Start lang natin. O, pag na-chat nyo niya siya, /start lang yan. Ayan, start. Ayan, nag-chat na siya. Ayan. So, may marireceive kayong ganyang message, no? Ayan, ganyang message. Okay. Nakita na natin si bot. Ayan. Sinabi rin naman dito na ganun din talaga. Makita natin. Next step. Okay. Kailangan natin mag-generate ng checkout link kasi bibili nga tayo, di ba? So, nakasulat dito, dapat daw is register space GCash number mo space PPPoE. So, ayan, mayroon ng notes dito na kailangan valid GCash yung i-add nyo. Bakit? Kasi doon mapupunta yung payment ng customer nyo. Kunya, nagbayad na sila sa monthly due nila, dumaan sila sa payment portal, doon matatransfer. So, make sure guys na GCash number yung lalagay nyo. Okay? So, yan. Copy ko na lang to since akin naman to. Ayan. So, paste ko yan dito. So, yan yung pattern guys. Ayan.
slash register Gcash number space Gcash number mo space PPPoE. Okay? Yan, enter lang natin. Yan, nag-generate na siya ng link. Okay, yan. Naka-generate na siya ng link. So, pag naka-generate na siya ng link daw, proceed na tayo sa step 3. Okay? Sa step 3, kailangan lang natin mag-payment. So, click lang natin yung link. Then, proceed lang tayo sa payment. Babayaran lang natin siya. Okay, click natin to. Yan. So, yan guys, may 500 pesos na fee. One time lang yan, huwag kayong mag-alala. Okay? So, pwede kayo mamili, no? May GrabPay, Maya, ShopeePay, GCash, pero ako gamitin ko GCash. Okay? Ilagay natin yan. Okay, OTP. Yan, dumating na 889146. Okay, tapos lagay ko lang ang aking MPIN. Next. Yan. Then, pwede tayo G-credit. Ayoko muna, no? Ayoko muna gamitin yung Gcash ako. So, kahit naman dyan sa dalawa, no? Pwede Gcash or G-credit. Pwede. Okay, G-credit ako. Proceed. Ayun. So, okay na siya. So, after ng payment, makikita nyo sa step, dapat daw may makareceive tayong message na ganito na pinaprocess na yung payment natin. So, tignan natin. Yan. So, meron nga, ayan, may na-receive na tayong payment, na portal key na tayo. So, hintayin lang natin daw yung next step. Sa next step, sabi lang dito is wait. So, wala lang natin maghintay. Hintayin lang natin mga more or less 5 minutes lang yan. Mabilis lang yan. Kasi bibigyan na tayo ng SSTP account. Ito na yung tawag dito VPN natin na provided ng system ko. So, fully automated yan. Okay, so hintayin lang natin. Yan. Dito naman, nag-success naman na yan. Ganyan na makikita yung message, guys. So, hintayin lang natin. Okay. Tapos na yung Telegram. Yan, waiting. Tingnan natin kung ayun. So, makita nyo, dumating na yung portal key. Yun yung mga kailangan natin. Portal key, SSTP username, saka SSTP password. So, yun guys, tandaan nyo yan. Tapos huwag nyo papamigay sa iba kasi gagamitin natin yan sa susunod na video. Okay? So, yun guys, tapos na tayo sa purchase VPN. Sa next video, papakita ko naman paano natin i-install. Okay? Yun lang. Salamat. See you sa next step video.